I was 14 years old when I was raped ng kaibigan. Parang feeling ko sa sarili ko, ang dumi-dumi ko na. Nagkaroon ako ng hatred ba dito sa puso ko. At saka kinakahiya ko siya. Paano makapagpatawad at mapalitan ng pagmamahal ang galit na kinikimkim sa dibdib? Alamin ang kasagutan sa The 700 Club Asia. #TSCA Galit. Susunod na. A blessed day to all of you. We welcome you to another inspiring episode of the 700 Club Asia. Saan man panig ng mundo kayo naroroon, naway nasa mabuti at payapa kayong kalagayan. Joyce, was there a time in your life when you got so angry with someone that you wanted to take revenge? Paano nawala yung galit mo? Nanggigigil ka, Oo. no? Well, ako kasi, so I remember the last time I got very angry during the pandemic. I was raving mad is the proper term, na natakot lahat ng kasamahan ko sa bahay, natakot sa akin, pati nanay kong 83 years old. And so, nung that time I got mad, then it went down. Nag-sorry ako sa lahat ng kasamahan ko sa bahay. God I is love that. good because, you know, He gives you the chance to say sorry. Amen. It takes maturity, it takes humility to say sorry, whether it's your fault or not. What about you, Peter? Yeah, there was a time na I really got angry and upset. It's just that I couldn't show na I was so upset with my partner because, yun nga, nagkaroon ng negosyo dito, tapos hindi nagbayad yung nagbigay ng shipment. So, dahil sa galit niya, binawas niya dun sa share ko. Oh. So, inside me, teka muna, pag kumita, we share. Pag hindi, dahil di nagbayad, lugi, ako lahat. Parang I was so, but I could not show him. I was so frustrated. I guess it's even harder when you can't show your emotion. At least ikaw, it's hard. na-vent mo, and then baba ka agad. Okay yun. Sa una nating kwento, bagamat lumaking Kristiyano, nagrebelde at napariwara ang buhay nang malaman ng alunya ang ama. Paano mababago ang buhay? Panoorin natin ang kanyang kwento. I was 14 years old when I was raped. After that, parang feeling ko sa sarili ko, ang dumi-dumi ko na, sirang-sira na ako. Magandang hapon po sa mga kapatiran at mga... Lumaki si Jessica sa isang pamilyang modelo ng Kristiyanong pamumuhay. Dahil sa pagmamahal na ipinakita ng ama, naging mataas ang pagtingin sa kanya ni Jessica. Sobrang sweet. Ganun ko siya nakita. Mapagmahal na tatay talaga, mapag-aruga. Gagawin at gagawin niya lahat para lang mataguyod yung family niya. Ngunit nabahiran iyon ng pag-aalinlangan magmula nang magpasya ang kanyang ama na mangibang bansa. Doon mistulang nawalan ng saysay ang pagsisimba ni Jessica. Laki ako sa church. Sinasama ni Mama sa prayer meetings, sa mga gatherings sa church. And then, sa akin, parang ritual na lang lahat. Ganun, bata ako. Taong 2004 nang muling umuwi sa Pilipinas ang kanyang ama mula sa Dubai. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nasubok ang katatagan ng kanyang pamilya. Nakikita ko yung araw-araw na pagtatalo nila. Hanggang sa na-find out ko na because of Dad's infidelity. Tapos nagkaroon ako ng sama ng loob sa tatay ko noon. Tapos lalo pang lumalim yung sama ng loob nang nakita ko si Mama na everyday umiiyak. Sobra akong na-hurt noon. Tapos doon na nag-start na nagrebelde ako sa tatay ko. Just to protect myself. Dahil wala ding father figure. Then I feel unprotected. Ang ginawa ko, sumama ako sa mga barkada ng mga siga, mga naggagang, para lang maramdaman ko na protektado ko. Hanggang sa lalong dun lumala yung bisyo ko, nalulung ako lalo sa alak, sa yosi. Tapos nag-enter na ng maraming relationship. Then, hindi ko alam na dahil pala doon, masala ako mapapahamak. I was 14 years old when I was raped ng kaibigan. Then after that, parang feeling ko sa sarili ko,
ang dumi-dumi ko na, sirang-sira na ako. Ang mindset ko noon, sira na yung buhay ko eh. Sirain ko na lang lalo. Sa takot na mailantad sa liwanag ang madilim na sinapit, nanatiling tikom ang kanyang bibig sa pamilya. Pag nalaman nila yung istorya ko, pag nalaman nila yung past ko, hindi nila ako matatanggap. Sa kalokohan ko, hindi nila ako matatanggap. Kaya naman, nag-decide ako na sumama sa mga another barkada. Na this time, mga estudyante sa umaga, pero prostitute sa gabi. Hanggang sa natutunan ko na nagawin yung mga ginagawa nila. At a very young age, natutunan ko na magpaikot ng mga tao, na naging materialistic ako, nalulong sa pera din. Ganun. Tapos tumatarget kami ng mga sugar daddies. Ganun yung mga gawain namin, kahit mga estudyante kami. Third year high school ako noon, na natuto din ako na mag-enter ng mga relationship na kahit may mga asawa. Kahanap ako ng love. Pero sa totoo lang, mas sinisira ko pa pala yung sarili ko. Umikot ang mundo ni Jessica sa pagre-rebelde hanggang sa maging manhid na ang kanyang puso sa malasakit ng pamilya. Jessica, sa'yo ba to? Saan ka natutong mag-yosi? Hindi talaga ako nagpapadisiplina sa kanila kasi sa akin punong-puno na ng galit yung puso ko. Ngunit isang araw, naging malambot ang kanyang puso sa paanyayang dumalo sa isang Christian retreat. Doon natunghayan ni Jessica ang nag-iisang daan pabalik sa tamang landas. Christian ako lumaki, pero hindi ko ganun lubos na kilala si Jesus Christ. Kilala ko lang siya sa pangalan. Then doon naintindihan ko yung ginawa sa akin ni Jesus Christ, yung pagmamahal niya sa akin ng lubos. Naranasan ko na tanggapin despite ng Pasko. Nag-alab ang kanyang puso sa nabuong relasyon sa Diyos. Ngunit sa pagtagal, unti-unti na lamang pumanaw ang ningas nito. Luto mo ngayon ang alat. Di ba alam mo na may panlasa ko? Si Dad nun, umuwi na siya dito sa Pilipinas for good. Tapos, doon ko na find out na may natitira pa pala na galit sa puso ko. Na ito yung humahatak sa akin pababa. Na kapag pala talagang hindi mo pa give up, totally lahat kay Lord. Yung something na yun na hindi mo give up, ito yung hahatak sa'yo pabalik sa dati mong buhay. Dumating sa time na ito na naman, nag-enter na naman ako ng relationship. At sa sobrang kapasawayan ko, I end up being a young mom at the young age of 17. Hindi kami kasal. Nag-live-in kami ng 3 years. Akala ko yun na yung true love. So, naghiwalay din kami. Tapos yun na pala yung time na ginigising ako ng Panginoon bilang Kristiyano. Wow. You know, when you put your father or anyone on a pedestal and that person disappoints you, you get crushed, you get disillusion. Yun ang nangyari kay Emma na grabe yung tingin niya sa kanyang ama na when he failed them as a father, yung nga nagkaroon ng other relationship. So, dun siya na-hurt masyado at kinimkim niya talaga yung galit na yun. And it became Kaya bitterness. tuloy nagrebelde Yeah. siya. And you know, you think when you're a rebel, I've been a rebel. I can relate to Emma. So, ang hindi lang po kasi natin alam, habang nagre-rebelde tayo, ang sarap ng feeling, di ba? You're rebelling, you're thinking, oh, this is, you know, I'm gonna enjoy my life, blah, blah, blah. Yun pala, pinopoison mo lang yung sarili mo. Ikaw pa rin ang magbabayad ng ginawa mong mga actions. Kasi lahat po yan may consequences. You don't think of the consequences. You just want to get back. Pero tama ka. In the end, you're gonna face those consequences. Totoo. You know, the Bible likens rebellion to the sin of divination or witchcraft. It is the root of all sins that displease God. When we rebel, we do things that are in disobedience to God's commands. We saw in the story of Emma that her rebellion led her to do sinful activities and resulted in an unfortunate incident. God said in the book of Isaiah chapter 30 verse 1, "Ah, stubborn children, declares the Lord, who carry out a plan, but not mine, and who make an alliance, but not my spirit, that they may add sin to sin."
Naging disobedient din siya sa kautusan ng Diyos tungkol sa pagmamahal sa ating mga parents. Sa aklat ng Efeso, sinabi ni Apostol Pablo, "Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa." Tama. You know, Emma's mother suffered the most from the unfaithfulness of the husband. Pero siya pa ang naghikayat kay Emma na patawarin ang kanyang ama. Magagawa niya kaya ito? Mapatawad kaya ang ama at mapalitan ng pagmamahal ang galit na kinikimkim sa ama? Alamin natin yan sa aming pagbabalik matapos lamang ilang paalala. Huwag kayong aalis. Partners of CBN Asia lend a helping hand to the helpless, bring hope to the hopeless. You too can transform countless lives with your donation of 1,000 pesos. Plus, you will receive exclusive streaming access to Facing Your Giants of Kata Inocencio. I found inspiration in the example of David, who faced the giant Goliath with just 5 small pebbles, but with great faith in a great God. Become a CBN Asia partner today. Dumating sa time na ito na naman, nag-enter na naman ako ng relationship. At sa sobrang kapasawayan ko, I end up being a young mom at the young age of 17. Hindi kami kasal. Nag-live-in kami ng 3 years. Akala ko yun na yung true love. So, naghiwalay din kami. Tapos yun na pala yung time na ginigising ako ng Panginoon bilang Kristiyano. Hanggang sa 2014, that was my turning point. Nasa maling relasyon ako noon. May helmet yung kasama ko. Ako wala. Tapos, may truck dito sa front namin. Tapos sa bawat gilid, may truck. Then hindi namin na-realize na mabuhangin yung daan. Kaya naman nag-wiggle yung truck. Na tumagilid siya, na an inch na lang yung ulo ko tatama na sa truck. That time. Tapos, yung time na yon, para akong binuhusan na malamig na tubig na para akong nagising. Nagkaroon ako ng maraming realization na huminto yung mundo ko. At bigla-bigla, tinawag ko yung pangalan ni Lord. Nanalangin ako nung time na yun. Sabi ko, Lord, kung mamamatay ako ngayon, yung buhay ko hindi man lang nag-impact sa mundo bilang Kristiyano. Magmula noon ay nagpasya si Jessica na lumakad ng matuwid at sumunod sa Panginoon. Nakipag-break ako dun sa lalaki. Lahat ng mga number ng mga lalaki sa phone ko, pinagdi-delete ko. Then nagkulong ako sa kwarto. Then I go back to my devotion. I opened the Bible, prayed. The whole day yun, nananalangin ako, binabasa ang Biblia. Hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Ngunit sa pagyakap niya sa bagong buhay na ibinigay ng Diyos, siya'y nakapagsimula ulit. Bumalik ako sa home church ko. Bumalik ako sa life group. At doon ko nakita na naging kalakasan ko sila. Then, yung year din na yun, doon ko kinonfess yung buhay ko sa pamilya ko. Yun din yung year na yun na naayos yung relationship ko sa dad ko. I let go yung mga unforgiveness. Lalo na yung pagpapatawad sa sarili ko. Yung galit na tanggal na feel ka na ng love ni Lord. Kaya naman yung love na yun nag-uumapaw na. Ang tanging satisfaction lang talaga, mahanap mo kay Jesus. Hindi sa tao, hindi sa bagay. And so ngayon, isa na ako sa song leader ng church na to. Then isa na rin ako sa mga life group leader na nag-handle ng mga kababaihan. Tapos yung testimony ko, nagiging kalakasan sa kanila. Ang pinangahawakan kong verse ngayon is the verse 2 Corinthians 12:9. He said, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses." Alam mo, Peter, gusto ko yung style ni Emma na lahat ng taong hindi dapat sa buhay niya ay dinelete niya sa kanyang phone. I think there are people watching right now na-touch kayo sa kwento ni Emma and you need to delete, look through your social media, you need to look through your heart and ask the Lord, who are these people? What are these things that need to be removed from my life?
Tama, are they contributing to my welfare, to my benefit? Kung hindi, they should not be in your future. Amen. Walang matigas na puso ang hindi kayang palambutin ng Diyos. We saw how hard Emma's heart was, refusing to forgive her father. But God never gave up on her. He relentlessly pursued her in love. Emma realized that when she saw that she was spared from that tragic motorcycle accident, imagine wala siyang helmet. She found the love she longed for from her earthly father in God, our Heavenly Father. Ano man ang ating nakaraan, no matter how we messed up in life, hindi magbabago si Lord ng pagmamahal sa atin. Kung kayo ay may galit sa inyong mga magulang dahil wala kayong nadamang pagmamahal, kung hindi man kayo na pagmalupitan, dumulog kayo sa ating Panginoong Jesus na magbibigay ng kanyang unconditional love. Sumunod lamang kayo sa simpleng dasal na ito. Let's pray. Panginoon, patawarin niyo po ako sa galit na matagal kong kinimkim sa aking puso. Patawarin niyo po ako kung naging rebelde at disobedient ako sa aking mga magulang. Patawarin niyo po rin ako sa mga nagawa kong hindi kalugod-lugod sa inyo dahil sa aking pagre-rebelde. Tulungan niyo po akong magbago, Panginoon. Tulungan niyo akong makapagpatawad at mapalitan ng pagmamahal ang galit na nararamdam ko sa aking mga magulang. Salamat, Lord, sa inyong wagas na pagmamahal sa akin. Salamat at hindi niyo akong sinukuan. Simula ngayon, tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Gabayan niyo po ako sa araw-araw upang hindi na malihis ang aking landas. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung sumabay kayo sa panalangin at tinanggap ninyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, asahan ninyo ang pangakong saganang buhay ng Diyos. Ang sabi niya, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. That's in Isaiah 1:19. Ibahagi ninyo naman sa amin ang pinakamahalagang desisyong inyong ginawa. Ang aming hotline number ay 873-70700. Nakaantabay ang ating mga prayer counselors 24 hours a day, 7 days a week upang sagutin ang inyong mga tawag at i-address ang lahat ng inyong mga concerns. You can also post your prayer requests and other messages or comments on the Facebook pages of the 700 Club Asia and the CBN Asia. You can also chat with us live. Just log on to our website, cbnasia.org/media center. On your social media account, use hashtag TSCAGalit. Lalaro siya ng chess noon sa kapitbahay. Tapos, dinampot siya. Hindi ko alam kung bakit anong nangyari. So, nagtataka ako. Ang isang pangkaraniwang araw kasama ang tatay at mga kapatid. Naging araw na balot ng eskandalo sa pagkakaaresto sa ama ni Chad. Naharap ito sa salang rape. Nagkakaroon ako ng hatred ba dito sa puso ko. At saka kinakahiya ko siya. Kaya yung apelido ko, Tugaan. Tinatago ko yun. Nahatulan at nakulong ang ama ni Chad. Dahil nasa abroad ang kanyang ina nang maganap ang di inaasahan, wala siyang ibang masandalan. Kaya habang lumalaki, naging kanlungan na ni Chad ang barkada. Naging miyembro din siya ng isang gang na akala'y kapalit sa wasak niyang pamilya. Pero ito pala ang kanyang ikapapahamak. Dumating yung mga kalaban namin. Tapos sabi ng mga kasama ko, uy, andun sila oh, tara, lusog tayo. So sinabi nung isa sa akin na, Chad, dyan ka lang, huwag kang kami lang doon. Parang urge ako nga na
lumaban din sa kanila. So lumusob ako lang mag-isa. Tapos nung paatras na ako, tumakbo na ako, natamaan ako dito sa likod ko ng bato. Parang nawalan ako ng malay. Tapos yung paa ko natapilok. Nahagip ako ng mga kalaban ko. Yun, 4 silang sumaksak sa akin. Nagtamo ng 13 saksak sa leeg, dibdib at likod si Chad. Pero ilang oras pa ang binilang bago siya naisugod sa ospital kaya halos maubos na ang kanyang dugo. Sa bingit ng kamatayan, tumawag siya sa Panginoon. Sabi ko, Lord, huwag mo muna po akong kunin kasi ang dami ko pang gustong gawin sa buhay ko. Sabi ko sa kanya, Lord, bigyan mo ako ng another chance po kasi ayoko pa pong mamatay. So nakakita ko ng sign, parang isang heart ba na sabi ko sa kanya, Lord, salamat po. Alam ko, bibigyan niyo po ako ng isa pang tsansa. Sumailalim siya sa operasyon at himalang nadugtungan ang kanyang buhay. Isang grupo ng mga Kristiyano na bumisita sa ospital ang tumulong kay Chad na makilala si Hesukristo. Pinapasok niya ang Diyos sa kanyang puso. Pero ilang linggo lang ang lumipas nang siya'y gumaling. Bumalik na naman sa maling gawain si Chad. Hanggang sa Yung barkada ko na kasama ko mag-drugs always, sabi niya sa akin na, Chad, wag na tayong pumunta dun sa lugar na magde-drugs tayo. Sabi ko sa kanya, saan pa tayo pupunta? Sabi niya sa langit daw. Sabi kong ganun, ha? Bakit naman? Babaliw ka na yata. Sabi niya, hindi, Chad. Naku-curious ako sa panahon na yun. So sabi ko sa kanya, anong nangyari sa'yo? Sabi niya, na-encounter ko si Jesus. sa pagkauhaw na maranasan ang pagbabago sa buhay, sumama si Chad sa Kristiyanong gawain. So ayun, in-explain dun sa youth pastor na Jesus loves you so much. Sinabi ko sa ng youth pastor na hindi tinitingnan ng Panginoon kasalanan natin. So parang, yun ang book ba? Lord, sa dami kong ginawa, parang wala lang po pala sa inyo. Mas love niyo po pala ako. Lay down ko lahat. Umiyak na talaga ako. Tapos humingi ako ng patawad sa kanya. Ang pangkaraniwang araw na iyon ay naging makabuluhan sa pagsuko ni Chad ng kanyang buhay sa Panginoon. Naranasan niya ang kalinga ng isang ama sa presensya ng Diyos na naging dahilan ng paglakad niya sa tuwid na landas. Yung dinedicate ko na yung life ko kay Jesus, isa na lang para sa akin yung mahalaga yung Panginoon sa buhay ko. Sobrang thankful ako kay Lord. Kung wala siya, hindi siya nag-intervene sa buhay ko, siguro wala na siguro ako. Patay na siguro ako or nasa kulungan ako, yun. Sa kapatawarang natanggap niya mula sa Diyos, hindi na nagsampa ng kaso si Chad laban sa grupong nakasaksak sa kanya. Pinatawad na rin niya ang kanyang ama. Ayun, na-forgive ko si Papa noon that time. Tapos sabi ko, Lord, tatanggalin ko na yung hatred ko kay Papa tsaka yung hiya. Kasi kahit anong gawin ko, papakubatin siya. Tapos lahat ng tao naman nagkakamali. Naglingkod si Chad sa Diyos bilang worship leader sa kanilang simbahan at nag-aral sa Bible School. Hanggang sa nakapagtrabaho si Chad sa isang catering service sa UAE sa loob ng 2 taon. Di nagtagal nang makabalik sa Pilipinas ay bumuo na rin siya ng pamilya. Bilang isang asawa at ama, walang ibang nais na iparana si Chad sa kanyang mag-ina kundi ang pag-ibig na galing sa Panginoon. Doon ko na-experience yung naging whole ako ba. Kasi dati parang may kulang. Pero nung na-receive ko si Jesus, na-experience ko talaga yung love niya, yung guide niya sa buhay ko, ito yung dapat gawin, yung kulang na experience ko sa parents ko is si Jesus yung nagpuno lahat. You know, Joyce, what I find amazing, what happened to Chad was enough. You almost died. That's enough of a wake-up call to change. But it took a friend to really bring him closer to God. Amen and amen. Oo, minsan nangyayari talaga yan. We make promises to God dahil nasa gitna tayo ng isang sitwasyon na hindi natin kayang isolve. No? And then pag nakalagpas na tayo, nakaraos tayo dun sa sitwasyon na yan, after a few days, parang New Year's resolution. Diba? After a few days, you forget this promise. Maybe perhaps it's because you haven't really fully accepted the Lordship of Jesus in your life. Tama yan. You know, to escape from our miserable situation, we often do what the world offers to make us happy.
yung galit ni Chad sa kanyang ama ay ibinuhos niya sa masamang bisyo na muntik na niyang ikamatay. Pero alam niyo po, hindi sumuko si Lord sa pag-abot niya kay Chad. He's still reaching out to Chad. Maski nagpabalik-balik siya sa masamang gawain. And eventually, Chad experienced God's great love through that friend. A love that can look past our mistakes. So he decided to surrender, finally, completely surrender his life to God. Ang pagmamahal ng Panginoon ay dumaloy sa kanyang puso, kaya natutong magpatawad at magmahal. Kung kayo po ay may kinikimkim na galit sa inyong mga magulang o kanino man, hayaan ninyong ipagdasal ko kayo. Kasi ano po, sometimes we have anger deep inside of us na hindi natin alam. I have experienced this before, but it was only when God revealed to me that I have this deep-seated anger inside of myself na yun naging first step ko to finding this freedom from anger. So allow me to pray for you right now. Lord God, I lift up everybody who is humbling themselves before you. Reveal to them any deep-seated anger. Oh Lord Jesus, show to them this anger that they have, maybe to a parent, to a child, to a relative, a spouse, or to somebody that they work with. Lord, I pray, Father, na ipakita mo sa kanila itong galit na to. Let it rise to the surface so you can deal with it, Lord God, so that they can be freed from this anger para hindi na po sila umabot sa rebellion. But I also pray for those who are in the middle of rebellion right now. Lord Jesus, show them also that the way forward in rebellion is only poisoning themselves. Lord God, I pray that you show them that the only way to truth and to life is through your Son, Jesus Christ. There is no other way to be free from this anger and this rebellion, but only through your Son, our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Yes, and Joyce, even as you prayed, the Lord just showed me just a group of young people who are in the middle of the rebellion towards their parents, towards their families, and they just refuse to submit themselves. The Lord is pouring His grace on you right this moment. Open your hearts to that grace and allow God to do a work inside of you and set you free permanently from that anger. Receive that in the name of Jesus. And there's also someone right now suffering from a heart condition. You're going to undergo a quadruple bypass. The Lord is saying to you, do not worry. I have assigned the surgeon that will do this procedure, and you will come out of it healthy and strong. Receive that by faith in Jesus' name. Do not worry, the Lord says. And there's also someone right now na meron kayong stomach cancer. The Lord says, I am removing and taking out of your stomach every cancer cell. You are now free from cancer. Receive your healing in Jesus' name. Amen and amen. You know, as forgiven people, we must learn to forgive. The Apostle Paul tells us, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Likewise, King David wrote in Psalm 37:8, refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. For evil men will be cut off, but those who hope in the Lord will inherit the land. As humans, we cannot help but be angry at times. But the Bible tells us, in our anger, do not sin. So as not to give the devil a foothold in our anger, let us channel our emotion in productive ways that repulse evil. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given renewed hope by all the stories we featured on the show. God bless you more and more. Bye! Ngayong Martes, Andri, naging prodigal son. Gusto ko na siyang patayin, gusto ko nang patayin sarili ko para tapos na itong kalbaryo ko sa buhay. saan kaya niya mahanap ang pag-asa at kasiyahan? Rona, napaiyak sa malungkot nilang kalagayan. Pag kunyari po, pag kompleto po kami sa bahay,
Hindi po talaga kami kasya. Parang pag kunyari magpapahinga po kami, nakatayo lang po talaga kami. Paano giginhawa ang kanilang buhay? Anthony, paano nakalaya sa pornografiya at iba't ibang bisyo? Alamin ang kasagutan sa Paano ba maging masaya? Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.